Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto naman tayo sa isang panibagong kwentuhan. Maraming salamat sa muli sa pagtunghay dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe for more videos. Mga kapolitika, ang ating pag-uusapan sa ngayon itong nag-viral sa social media. So meron ngang nag-post dito sa social media itong video na ito ng panghaharas at pananakit. At nangyari po ito dyan sa Tagum City, Davao del Norte. And makikita natin dito itong nakapula, itong lalaki na may hawak na bakal. At kasi away ito sa lupa mga kapolitika, okay? Away sa lupa. At ang sabi itong nakapula is meron nga siyang dokumento or papeles na hawak mula sa Regional Trial Court kung saan is nagpapatunay na siya ang may-ari nitong lupang ito. Okay? So, ang ginawa niya, kasi nga siguro punong-puno na siya and galit na galit siya, is sinugod niya itong mga nakatira dyan sa isang property dyan nga sa Tagum City. At ang sinasabi niya kasi is bakit nga daw dito pa sila, or bakit nga dito pa kayo. Ito yung sinasabihan niya itong mga matatanda or nakatira dito sa property na ito, sa bahay. At ang sabi niya is, bakit pa kayo andito? Meron nang hatol itong Regional Trial Court na siya yung legal na nagmamay-ari nitong property. Pero meron nag-post dito mga kapolitika, kasi mga pastor po itong sinapak nitong lalaking ito, sina Pastor Carlos Pavino, Pastor Vic Aurelio at Florencia Pareño. So parehong nakatira dito sa bahay kung saan naganap yung insidente. At ang sabi naman dito sa post, kasi nag-post nga itong anak ng pastor, sila yung nakatira dito sa bahay. Ang sabi niya, meron na daw hatol itong Supreme Court from Manila 3rd Division. At ang sabi ng anak ng sinapak is, sabi niya is, meron nga din silang dokumento na pagpapatunay kung saan sila yung may-ari ng property. And walang karapatan itong nakapula na manghimasok or mangharas sa kanila, kasi nga meron silang hinahawakang dokumento mga kapolitika. So ang masasabi natin ito mga kapolitika, kasi hindi naman talaga natin alam ang buong kwento or yung kasi sabi nung isa, meron siyang hawak na dokumento mula sa korte, at ang sabi nitong nag-post is meron silang hawak na dokumento or papeles na mula rin sa Supreme Court. So, hindi natin alam kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo, pero papanig ako dito mga kapolitika sa yung nagsabi na meron silang papeles na mula sa Supreme Court Manila. Kasi ang sabi niya, pwede daw i-google for documentation na malaman na legit nga yung dokumento na hawak-hawak nila. And itong lalaking ito is hindi nga nakapagpigil at dinaan na sa dahas mga kapolitika. So mas naniniwala tayo dito sa mga nakatira na sa bahay, yung mga pastor. And actually may update nga dito sa comment section kung saan is itong nangharas is napablatter na, at kasi nakapa-medical na itong mga hinaras, which is yun ang ginaming na ebidensya against him. And nasa kulungan na nga ito at napusasan niya mga kapolitika. Yun ang update sa insidenteng nangyari dyan sa Tagum City. Okay? So tinagalog natin ito mga kapolitika, kasi meron doon sa comment section na mga Tagalog. Kasi ang conversation dito sa insidenteng ito is Bisaya, and marami ang hindi nakakaintindi. So tinagalog natin, at least merong translation mga kapolitika. And this is still a developing story. So abangan natin, kasi ang sabi napablatter na, so merong demandahan na mangyayari dito mga kapolitika. And nakikita natin dito na Christian nga itong nag-post sa social media. So ipagdasal natin na maging maayos ang lahat at walang karahasan muli na mangyayari. So yun lamang mga kapolitika ang ating masasabi. Kayo, ano yung masasabi sa videong ito? Please don't forget to like and subscribe for more video.